Hello listeners! Pasensya na medyo natagilan yung update natin. Medyo naging busy this past few days. Kaya ngayon lang ulit nakapag-upload. Well anyways, i-continue na natin yung ating story. Nang lumabas ang unang anak ni Kevin, ay naramdaman niya yung kakulangan sa pinansyal. Kaya naman nag-apply siyang magtrabaho sa Saudi at naswertehan naman kaya agad din siyang nakalipad. Sa isang hotel naman sa Saudi siya nakapasok at halos mga Pinoy din yung kasamahan niya sa trabaho. Sa tinutuluyan niyang apartment ay 4 silang Pinoy na nagsishare. 2 sa kasamahan niya ang may asawa na at ang isang kasamahan naman niya na tawagin na lang nating Edwin ang tanging binata. Halos bagong graduate si Edwin sa college at iyon ang una niyang trabaho. Si Edwin ang madalas kasama ni Kevin sa mga lakaran. Silang dalawa ni Edwin ang magkasama sa kwarto. Dahil pareho naman silang lalaki ay tanging brief lamang ang suot ni Kevin tuwing natutulog to. Tuwing sasapit ang hating gabi at hindi makatulog si Kevin ay nagsasariling sikap siya. Madilim naman ang silid nila at alam niya na tulog na si Edwin. Di niya alam na sa tuwing gagawin niya yon ay pinapanood siya ni Edwin. Isang umaga ay nagising siyang walang brief dahil nalimutan niyang isuot muli iyon matapos niyang magsariling sikap. Nakahiga pa noon si Edwin sa kabilang kama at may hawak na isang magazine. Nalimutan mo yatang isuot muli yung brief mo. Ang bungad ni Edwin. Biglang nagbiro na lamang si Kevin na hindi naman nahihiyang ibuyang-yang ang kanyang alaga. Napangiti lamang si Edwin sabay tanong, "Gaano ba kalaki yan kung galit na? Pagalitin mo muna para malaman mo." Ang sagot naman ni Kevin. Biglang lumapit si Edwin kay Kevin at sinimulang himasin ng alaga ni Kevin. Nabigla si Kevin nang biglang sinubo ni Edwin ang alaga niya. Napaungol si Kevin sa ginagawa ni Edwin at naalala tuloy niyang may-ari ng isang condominium unit sa dati niyang pinapasukan sa Maynila. Di niya akalaing magaling si Edwin sa ganong bagay. Nagpatuloy si Edwin sa kanyang ginagawa hanggang sa labasan si Kevin. Buti na lamang at day off nilang pareho sa trabaho kaya nagpatuloy na lamang sila sa kwentuhan sa loob ng kanilang silid. Noon, ipinagtapat ni Edwin na high school pa lang siya nang maka-experience siya ng ganon sa kamay ng kanyang gurong bading upang hindi siya bigyan ng bagsak na grades. Mistisuhin kasi siya kaya patay na patay sa kanya yung teacher niyang yun. Sa college naman ay di na mabilang yung karanasan niya gawa ng pangangailangang pinansyal. Kailangan niya makapagtapos ng pag-aaral kaya pumapatol siya basta may pambayad sa kanya. Sa dami ng gumamit sa kanya ay natuto na rin siyang gawin iyon sa kapwa niya lalaki. Lapit si Kevin at Edwin sa isa't isa kaya naman nang magkaroon sila ng pagkakataon ay bumukod sila sa apartment at namuhay silang parang mag-asawa. Wala naman silang mapaglibangang babae kaya silang dalawa na lamang ang nagpapaligaya sa isa't isa. Subalit, nang matapos ang kontrata ni Edwin ay di na ito muling bumalik sa Saudi. Sa tuwing uuwi si Kevin sa Pilipinas ay di rin sila nakikita ni Edwin dahil sa Iloilo pa ito namumuhay kasama ang kanyang mapapangasawa. Na-miss ni Kevin ang ganong gawain, kaya naman nang makilala niya ako sa internet ay naging madalas ang chat at pagpapadala niya ng email sa akin. Ilang buwan din kami nagpalitan ng emails at nag-uusap sa telepono. Subalit noong December 2000 ay nagbakasyon siya. Kahit na may pasok din ako noon ay lumiban ako sa trabaho upang makipagkita sa kanya. Kumain kami noon sa isang restaurant at parang di maubos ang aming kwentuhan.
Nanood pa kami ng sine at tapos pumunta sa isang bar na may live band. Doon kami inabot ng hating gabi. Kaya naman, nang nagyaya na siyang umuwi, ay niyaya ko na lamang siya sa aming bahay dahil malapit lang yun sa bar na pinuntahan namin. Dala ng dami ng alak na nainom namin ay nakaramdam kami ng pagkahilo pagdating sa bahay. Tulog na lahat ng kasambahay ko maliban sa katulong na nagbukas ng pinto namin. Upang mabawasan yung kalasingan ay niyaya ko siya maligo. Pinainit pa namin yung tubig kaya matagal kami naupo sa banyo na nakabrip lang pareho. Napansin ko kaagad yung bukol sa harapan ni Kevin. Nang kapain ko yun ay di naman niya ako pinigilan. May kalakihan nga yun kahit tulog pa. Siguro para tuluyan akong masiyahan ay hinubad niya agad yung kanyang brief at tuluyan ko nang nahimos yung kanyang alaga. Nung matapos kaming maligo ay diretso kami sa kwarto ko. Doon namin pinagpatuloy ang pagpapaligaya sa isa't isa. Grabe si Kevin. Ang galing niyang magpaligaya. Yun daw ang natutunan niya kay Edwin. Ginantian ko rin naman yun kahit hindi ako expert sa bagay na yun. Nadala din niya ako na ibigay din ang lahat ng aking kakayanan upang matumbasan yung pagpapaligaya niya sa akin. Buong magdamag kaming nagpaligaya. Nakailang potok din kami at halos masaid ang katas sa aming balls. Kinaumagahan ay nagising kami sa mga katok ng katulong na nagyayaya ng kumain ng almusal. Kapwa pa kami hubot-hubad sa mga sandaling iyon kaya dali-dali kaming nagbihis. Matapos makakain at makaligo ay inihatid ko na si Kevin sa sakayan papauwi sa kanila. December 30 noon. At nang marinig ko na binomba ang LRT ay kinabahan ako dahil doon sumakay si Kevin papauwi sa kanila. Lalo akong kinabahan nang hindi siya mag-reply sa mga text ko. Napanatag na lamang yung loob ko nung mag-text siya kinagabihan at sinabing na drain daw yung battery ng cellphone niya kaya noon lamang siya nakapag-reply. Yun ang una at huli naming pagkikita. Pero nagpatuloy pa rin naman kami sa pag-i-email. Medyo dumalang lang ang aming pag-uusap kasi magmamigrate na daw yung buong pamilya niya sa Canada. Umaasa pa rin naman ako na sa pagbabalik niya sa Pilipinas, magkikita kami ulit. Hindi doon nagtapos yung karanasan ko sa pamilyadong tao. Tulad ni Kevin, may isa pa rin matyagang nag-i-email at nakikipag-chat sa akin. Tawagin na lang natin siyang Chris. Itutuloy.